Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa media conference ng The Bad Genius kahapon. So kahapon nga po, trending in the Philippines itong Bad Genius ni Atasha Mulak. Grabe mga kadabarkads, so Bad Moves Genius Minds, 10.4k na post. Tapos yung VGTS MediaCon, 11.1k na post. Grabe, 'di ba? Hindi pa man po pinapalabas pero pinag-uusapan at trending ngayon dito po sa lahat ng social media platforms. Grabe din talaga, no? Ang lakas ng karisma nitong si Atasha Mulak dahil maging siya ay trending in the Philippines. At alam niyo po ba, yung official trailer po ng Vagin News pumalo na ng 3 million views. Across all platforms po ito ha, in just 8 hours. And sa mga nagtatanong kung kailan po mapapanood etong The Bad Genius ni Atasha Mulak, ito po ay mapapanood July 17, 2025. So malapit-lapit na din mga ka-Dabarkads, mga ilang linggo pa. Mapapanood nyo na po yan at masasaksihan nyo yung kakaibang talento ng isang Atasha Mulak. And speaking of Atasha Mulak, meron nga pong binulgar yung direktor ng Bad Genius kay Atasha. Ito po ay kaugnay, no, nung naging media conference kahapon. So sabi nga dito, si Atasha Mulak ang bida sa Pinoy version na mapapanood sa Viva 1 simula sa Hulyo 17. Co-star niya rito sina Jairus Aquino, Hayasit Calyado at Gab Lagman. Gagampanan ni Atasha sa Bad Genius The Series ang karakter ni Lina. Ang taping ng kanyang serye ang sinasabing dahilan kaya hindi muna siya napapanood bilang co-host ng Itbulaga, ang noontime variety show ng TV5. Ikinuwento po ni Atasha sa unveiling ng official poster ng Bad Genius ang kabang nararamdaman sa pagganap niya sa isang seryosong proyekto sa kauna-unahang pagkakataon. Siyempre naman, kinabahan ako pagtatapat po ni Atasha. Pero natuwa siya dahil pinalakpakan ng entertainment media ang ipinakitang trailer ng Bad Genius. Saad niya, it was a big shift from coming from Itbulaga and now doing a serious project. Ibinahagi ng direktor ng Bad Genius na si Derek Cabrido ang tungkol po sa pagiging handa ni Atasha sa taping ng kanilang proyekto. Sabi po niya, nakikita ko yung script niya, yung tipong, uy, wala nang space. So alam ko lang na dahil prepared siya sa buong series at alam ko lang na inaral niya to the point, mga minsan tinatanong ko, I think, mini-mentor ka ng papa mo? 'Di ba saka ng mama mo? Parang may ganoong aspect. May kwento rin si Cabrido tungkol sa madalas na panlilibre ni Atasha ng Dynamite Lumpia sa set ng Bad Genius. Lahat ng direktor laging may dynamite na umiikot tapos lahat kami kumakain ng dynamite kahit ang anghang na lahat ng mga tao. Kapag tinanong kanino galing ito, kay Tash. Ang hilig niyang magpakain ng dynamite sa set. Sobrang kulit as in, makulit as in, kulit. Sobrang bubbly. So kahit mabigat, napapagaan niya. Tsaka alam mo agad pag tungtong ng 7 a.m. to 7:30 a.m. pag nandyan na si Tash, maingay agad sa set. Boses agad niya ang maririnig. So sobrang kulit pala nitong si Atasha Mulak mga kadabarkads, no? Sobrang bubbly at kaya lamang daw siya ganon dahil komportable siya sa mga taong kasama niya po sa set. Samantalang sa mga nagtatanong naman po kung nasaan itong si Ryan Agoncillo at hindi po nakikita sa Itbulaga, napag-alaman natin na nasa bakasyon po pala siya mga kadabarkads. Andirito po sila sa Madrid, sa Spain. And kahapon nga po nagbahagi po si Ryan Agoncillo ng mga picture ng pamilya niya na kung saan ay andirito nga po sa isang park dito po sa Spain. Sa Retiro Park, Madrid po ito mga kadabarkads.
So, ang favorite talaga nilang pagbakasyonan po na bansa, walang iba kundi po itong Spain. Next topic naman pag-usapan natin mga ka-Dabbercads ang tungkol dito sa nangyari kagabi na kung saan isang malaking brand po ang inimbita ang mga Dabbercads natin sa isang napakalaking event. Kung di ako nagkakamali ay 50th anniversary po ito ng isang kilalang brand at ginanap po ito sa SMX Convention Center sa SM Mall of Asia na kung saan ay dinaluhan po ng napakaraming mga panauhin. At kabilang na nga dito sa umattend sa mga Dabbercads natin, si Boss Joey, si Ma'am Eileen, si Tito Soto, si Pochi, si Jenny Perez, si Bossing Big Soto, and syempre si Ma'am Paulina Luna Soto. So ano bang brand yan? Walang iba kundi po itong CDO. 50th anniversary celebration po kasi nila kagabi. Ito yung one of the biggest food company dito sa ating bansa. And nakakatuwa lang dahil imbitado ang ating mga Dabbercads sa 50th anniversary celebration po nila. Nakasama nga nila doon si Sarah Geronimo, si Mateo, at marami pa pong iba. Maraming nagtatanong bakit daw imbitado po ang mga Dabbercads natin sa 50th anniversary po ng CDO. Syempre naman dahil itong CDO po, isa yan sa mga malalaking sponsors na meron po ang Itbulaga. Yan po yung laging piniplex ng Jowa Pau dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Kaya syempre makikita natin dyan ang mga Dabbercads natin, lalo na po ang Tito Vic and Joey. Kasi katulad po ng Pure Gold, love na love din po ng CDO ang mga Dabbercads natin, syempre ang Itbulaga. At pakikita nga po dito mga Dabbercads sa isang picture na to. Kompleto po ang mga Dabbercads natin dyan si TBJ, si Ma'am Jenny Perez. So makikita natin dito nakasama po nila yung may-ari ng mismong CDO. Yung nasa gilid po. So nakaka-happy lang, nakakatuwa lang dahil close na close talaga nila itong mga executive, mga may-ari po, yung owner mismo ng CDO. Kaya kung inyong mapapansin, sobrang close talaga sila sa isa't isa. And for sure, mamaya live na live ang Itbulaga. Babatiin ulit ng 50th anniversary ang CDO. And syempre, yung naging ganap po nila kagabi. Kaya naman maraming salamat po sa CDO na nagtitiwala dito po sa programa ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Miles and Maine Mendoza. So si Maine po, hindi pa natin sure kung makakapasok siya mamaya. Hopefully makapasok na siya. Samantalang si Miles naman, syempre, ilalagay na naman po yan dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. So yan po yung aksyon ng management mga ka-Dabbercads para lumamig muna yung issue kung ano man yung issue ni na Maine Mendoza and Miles Ocampo. Yan po yung action nila ngayon. Yung paghiwalayin muna sila para syempre mabawasan yung tensyon sa pagitan ng isa't isa. So paano mga ka-Dabbercads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.